Mr. President, ito panibagong stress to. Sana nanonood ko kayo ngayon. Ito panibagong stress to. Kapag ito sumabog, stress ito. Stress talaga ito, sakit ng ulo ito kapag nalaman ng Pangulo kung saan ang gagaling itong 60 pesos na ito. Ang yayaman nyo na. Oh. Dami nyo ng pera. Oh. Ang dami nyo ng kwarta, hindi kayo makontento. Oh. Hindi ba? Siguro talaga nakakaadik ang pera. Gaano pa ba karaming perang kailangan nyo sa mundong ito? Di ba? Parang hanggat hindi nila nasisimot lahat ng pera, hindi titigil Oo. Oo. Babaunin niyo po ba yan? Sa baba? Sige, mga kapatid, ano po, alam nyo sa gitna ng napakalaking kontrobersya po, sa skandalo nga po nitong corruption, may mga anak-anang po! Sorry po. May mga taong ayaw tumingkil. Hindi ba? Hindi. Walang kadala-dala. Gusto pa si Pangulong Marcos ay salamat po daw at hindi malubha ang kanyang karamdaman. Verticulitis, diverculitis. Sa ano yata ito? Sa may kinalaman sa tiyan na nararanasan daw ng mga may edad na. Yun ang sinasabi. Sinasabi po daw, ang cause nga nito ay edad and stress. Diverticulitis. Yes. Ito panibagong stress to. Kapag ito sumabog, stress ito. Kapag ito talagang sinuyod mo kung sino ang pinagmumulan nitong racket na ito, may stress ka. May stress ka. Opo, mga taong ito, walang kahirap-hirap. Diba? Walang kahirap-hirap. Kikita sila ng daan-daang milyong piso. Ano ba ang balita today? Tayo nakikinig nga sa mga balita, parang same. Same pa rin. Ano? May dalawang panibagong impeachment complaint kahapon na hindi Tatlo tinanggap. na. Pangatlo. Dalawang dagdag. panibago. Oo. Okay. Bukod dun sa isa na i-file ni Attorney Andre De Jesus. At ito nga po ay galing naman sa grupong Bayan at sa grupo po yung mga supporters ni VP Sara, yung kabila. Pero parehong hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General dahil lang sinasabi, wala daw doon ang SecGen. Nasa Taiwan kasi para tumanggap ng isang award. So ang sinasabi dun sa opisina, kailangan nandoon siya. Pero ang sinasabi ng dalawang grupo na naghain itong impeachment na hindi tinanggap nga po ng SecGen, wala naman yun sa rules. Okay. Wala namang sinasabi na dapat nandyan physically ang SecGen. Sige, so ano ang binubungan nito ngayon? Di ngayon, nalilito ang mga tao. Ano daw ba talaga ang rules? At isa pa, parang nagdududa. Okay. Naku, parang tinetechnical nyo kami Parang ayaw nyo talagang tanggapin yung mga impeachment Parang ganon. Alam niyo ho, mga kapatid, sorry po sa ating mga tagapakinig baka ang sasabihin nila, wala namang ibang balita. Ito nga po, dito ho tayo nalulugmok sa mga balitang Magandang balita. Sa mga balitang politikal. Oo. Parang dito ho tayo nababaon Sinabi mo. Ano pa nga ho ba? Pero sa gitna po ng lahat ng ito ho yung mga balita rin na dapat natin tutukan. Kasi after all, lahat po tayo dito ay apektado. Ang ating po lamang nga dito, sana sa ibang mga individual o opisyal ng gobyerno, wag na ho itong gawin pang komplikado. Ang ilang mga bagay na simple na magbibigay po ng marami na naman pagdududa sa ilan. Halimbawa, itong ang impeachment po na binabanggit ni Baby Girl. Mga kapatid, ako naniniwala po ako na wala namang question doon sa pagbiyahe, yung timing ng pagbiyahe ni Sec. Jan Garafil, na ito ho ay matagal na ho naka-schedule. Okay po tayo, naniniwala ako doon. No question. Pero ba't mo naman kinakailangan pang gawing komplikado? Ang napakasimpleng ministerial na bagay, kaya tuloy ngayon ang iba nagdududa na kesyo talaga may planted na impeachment complaint, kesyo hindi pagbibigyan ito, kesyo sinasadya ito. Sa napakasimpleng bagay, di po ba? Ano ba sinasaad ng ating saligang batas? Ano ba elemento nung pong paghahain ng impeachment? Dalawa lang naman yan. Di ba? Una, ang sino mang mamamayan. Ama, ay maaaring maghain ng impeachment complaint sa sino man pong impeachable official. At yung complaint na yan dapat endorsed ng isang miyembro ng Kamara de Representante. At yan po ay kinakailangan po maihain nga sa Kamara de Representante. Wala po doon nakalagay na SecGen na provision. Doon sa House Rules meron. Pero sa House Rules, sinasabi po naman din, Office of the Secretary General. Ganun po kasimple ito. Hindi na po ito komplikado pa. Ano ba naman tanggapin nyo yung complaint? Receive, tapos ang boxing. And sabihin ninyo, sige, hintayin namin si SecGen pag Monday, ano disposisyon dito? Kung ito ba ay agad na itatransmit sa Office of the Speaker nang sa ganun po, maisabay na yan sa isa
na nauna o kaya po naman kung anong kanilang dispute. Tsaka tayo magduda na kapag hindi inaksyon ng dalawa at inuna ng referral yung unang complaint. Di ngayon pong weekend may pag-uusapan kami. Oo, Nakita ho tama. ninyo? Di ba? Oh, Di ba imbis na napakasimple? tahimik sana. Oh, ang ginamit ng salita ni Sir Nery Colmenares, si attorney, Oo. highly suspicious daw ito. Oh, let me use the exact words na ginamit niya. Sabi niya kahapon sa mga balita, receiving the complaint is just ministerial and Ayun. it is highly suspicious Ah. for them not to receive it. Yun ang sinasabi niya. Oh. So anong gagawin natin ngayon? Okay. So, well, maliban na lang kung talaga yun ang kanilang balak. Di ba? Yung nga tuloy ngayon. Napagdududahan tuloy. Yun nga. So sa Lunes po, hintayin natin kung ito hubang dalawang impeachment complaint. Isang galing sa Makabayan, isang galing po sa grupo po ng mga anti-Marcos. Yes. Oo, na naghain dyan. Kung yan po ay isusumite sa Office of the Speaker, and the Office of the Speaker ay pagsasabay-sabay yung referral nito sa Committee on Rules ni Sandro Marcos. Alright, and then Sandro Marcos, ito'y i-agenda doon sa order of business nung araw na iyon, either Monday, Tuesday, or Wednesday. Opo, kasi nga po kapag ito po'y naisama na sa order of business, yung agenda baga, at binasa po ito ng majority leader at sinabi na referred to the Committee on Justice, yun na po yung deemed initiated. Yun, okay. So malinaw Ay, na. nako, pinahirapan niyo pa kami dito sa issue Kaya nito. mabuti na lang nandiyan ka para i-explain sa amin. Na ano? Yung mga bagay-bagay na ito nga hindi naman kailangan nandiyan dyan talaga si Secgen. Bakit nyo pa kami pahihirapan? Hindi ba? Oh, Kayo talaga. Kasi kung Okay. sinasabi din na, yun nga pinagtataka Okay. ko eh. Well, may komento na rin naman ng palasyo dito. Ang sinasabi nga nila, ipinagsasawalang bahala nila itong mga panibagong mga complaints. impeachment. Okay. O yun naman, dahil wala naman daw talaga mga matibay na ebidensya dun sa grounds na gagamitin nila. Aha. Ayun naman pala. okay, sige. So speaking po, pinahihirapan ang taong bayan. Ito lang po, pahapyaw lang. At mamaya po, I'd like to encourage everyone to listen dito po sa ating ihahandog. Bagamat umatras sila sa kanilang balak po na ito. At naniniwala ko dito, itong taga-LTO na bago ngayon, alam nyo, nililinis niya ang ahensya. In fairness po sa kanya. Ha? And then, itong acting secretary ng DOTR, naniniwala din po ako dito na hindi sila ang promotor nito. At malamang yung nasa ibaba pinag-uutusan lang. May nag-uutos dito. Ano ho ba itong aking gustong talakayin mamaya? Pahihirapan ang taong bayan. Ito lang po, kung namamaneho ka ngayon ng kotse mo, taxi mo, TNVS mo, may motorsiklo ka, basta meron kang auto na kinakailangan mong i-renew ang rehistro sa LTO, dito may pakialam ka. Bakit? Kasi po, may siningil na. Nag-testing sila sa Pampanga, may dokumento ako. 60 pesos na karagdagang babayaran, okay, mamaya na yan set, 60 pesos na karagdagang babayaran sa iyong pagpaparehistro. 60 pesos. Ikaw na nagmamaneho ng kotse, baka sabihin mo, hindi na bale, 60 pesos lang naman yan eh. Maliit. Ikaw na may Okay na. motorsiklo, hindi na bale. Iisipin mo, maliit lang naman. 60 pesos Sige lang na, naman okay yan. na yan. Dati po, Oo. 40 lang yan ha. Oo. Ginawang 60. Oo. Okay, ngayon, anong pakialam natin dito? Sige, so 60 pesos ang singil sa bawat renewal ng rehistro. Okay. 60 pesos. Kung ikaw lang mag-isa. Paano po kung yung 60 pesos na yan times 10 million? 10 milyon na bilang po more or less ng mga nagpaparenew ng kanilang rehistro, motorsiklo o sasakyan dyan sa LTO. Hindi ho ba 600 million pesos yan? Nang walang kahirap-hirap. Sino promotor nito? Sino na naman po ang genius na nakapag-isip nito? Alam nyo, sa gitna ng napakalaking kontrobersya po, sa skandalo nga po nitong corruption, may mga sorry po. May mga taong ayaw tumigil. Hindi ba? Hindi. Walang kadala-dala. Gusto pa si Pangulong Marcos ay salamat po daw at hindi malubha ang kanyang karamdaman. Ano ang sabi ni Pangulong Marcos kahapon? I'm fine. I'm feeling kanyang- very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problem. Oo, maayos na. Berti Very- something like kuliti something. Oo. Yung kanyang sagot.
verticulitis, Oo, diverculitis. Sa ano yata ito? Sa may tiyan. kinalaman sa tiyan Oo. na nararanasan daw ng mga may edad na. Yun ang sinasabi. Sinasabi po daw, ang cause nga nito ay edad and stress. Diverticulitis. Yes, opo. Diverticulitis. May portion ng kanya pong intestine na sumasakit. Well, salamat po Mr. President at kayo po ay hindi ho naman malubhayan at kayo po ay na-discharge siya daw sa ospital. Okay. Sige. Alabas So, na. thank you, Oo. thank you. Salamat po, salamat po. Oh, pero sabi niya, ang isa sa mga dahilan, stress. Tama. Mr. President, sana nanonood ko kayo ngayon. Ito panibagong stress to. Kapag ito sumabog, stress ito. Kapag ito talagang sinuyod mo kung sino ang pinagmumulan nitong racket na ito, may stress ka. May stress ka. Opo. Kasi mga may ayun, mamaya papaliwanag ko kung ba't naging racket ito ha. Kasi kung ito'y maayos, hindi nila i-atras yan. Ipaglalaban, hindi eh. Inatras na po nila. In fairness, naglabas na po ng memorandum. Meron akong kopya ng memorandum na inilabas nila to implement. Alright, ngayon may nagreklamo doon sa naturang opisina, pinaabot sa atin, and then atin pong diniscuss nung isang araw, pahapyaw lang. So ngayon po, nag-issue ng memorandum, pinahihinto. Nakita nyo na. And then sinabi daw, medyo pag-aaralan pa, etc. Pero mamaya, ipapaliwanag po sa inyo kung gaano po, kaswitik itong mga taong ito. Walang kahirap-hirap. Diba? Walang kahirap-hirap. Kikita sila ng daan-daang milyong piso. Mabuti kung may pakinabang ang taong bayan, hindi po eh. Dagdag lang na bayarin at dagdag lang po na layer dito po sa ating pagpaparenew ng rehistro. Opo mga kapatid, mamaya po yan, abangan po ninyo. Ay papaliwanag natin ng masinsinan po para maintindihan po ninyo itong isyong ito. Think about it. Grabe. Kasi simula pa lang natin may pasabog ka na. Hindi ba? Hindi ka sabi ko Pero kasi totoo nga yun stress talaga ito, sakit ng ulo ito kapag nalaman ng Pangulo kung saan ang gagaling itong 60 pesos na ito. Ang yayaman nyo na. Oh. Dami nyo ng pera. Oo. Oh. At sino ba may-ari ng kumpanyang ito? Yan ang pinakamainam dyan. Oo. Ang dami nyo ng kwarta, hindi kayo makontento. Hindi ba? Siguro talaga nakaka-addict ang pera. Gaano ba karaming perang kailangan nyo sa mundong ito? Di ba? Parang hanggat hindi nila nasisimot lahat ng pera, hindi titigil Oo. Oo. Babaunin niyo po ba yan? Sa baba? Sige, mga kapatid, smile naman tayo dyan. Good morning! Sa ating mga suki po ng mga senior, super senior, sa mga manggagawa po na ang galaw sa mundo ay patas. Sa lahat ng ating mga suki po na nag-aabang sa ating pong What's on Your Mind, sa inyo pong lahat, good morning. And definitely, this is going to be a happy day para po sa mga tao ang galaw sa mundo ay patas.